and for the Secretariat to play specific portions of the video identified by the witness. Conditioned upon counsel being accompanied by a representative of the counsel for the respondent so that the exact same USB flash drive will be the one that will be played. To guide the Secretariat, Your Honor, please, these are the timestamps that the prosecution would like to present. First, from 1 hour, 35 minutes to 57 seconds to 1 hour, 36 minutes and 10 seconds. That's the first video. And the second video is from 1 hour, 36 minutes, 52 seconds to 1 hour, 36 minutes and 58 seconds. So move, Your Honor, please. Secretariat is instructed to kindly play the video in the presence of both counsels for the parties. Eto na nga yun mga kababayan, no? Itong video na to, kitang-kita na to ng lahat mga kababayan, panigurado. Yung puputulan ng ulo, di ba? Pambihira. Sineryoso talaga nila mga kababayan. At yung, di ba, tila ba itapon sa West Philippine Sea yung bangkay ng ama ni Pangulo natin mga kababayan. Eh syempre, sino bang nagpalibing dyan mga kababayan? Eh, yung kanyang tatay, si Tatay Digong. Tapos ngayon, di ba? In summary mga kababayan, para sa akin na yung ginawa ni BP Sarang ganyan. Nako po, bunga yan mga kababayan ng tila ba'y sobrang pang-aano na kanya mga kababayan. Di ba? Isipin mo sa ginawa mong kabutihan noon, pumayag ka na magiging Vice President. Sa'yo. Diba? Sa tila ba'y ipinangakong gaganda para mas lalong gaganda pa yung takbo ng bansang Pilipinas mga kababayan. Diba? Pero anong nangyari ngayon? Diba? Siyempre, kung ako si BP Sara mga kababayan, ay nako po, baka higit pa yan. Higit pa niyang ginawa niya. Ikaw kabayan, kung tatanungin kita. Oh. Diba? Ang bihira. Oh, eto. Kitang-kita na natin to mga kababayan noon. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized Diba mga kababayan, ito yung kasagsagan ng mga kababayan na yung tila ba'y grabe rampant na yung nakawan, di ba mga kababayan? Tila ba'y inis na si BP Inday mga kababayan. Ito yung time na yun, di ba? Tapos tila ba'y yan di ba? Pagkatapos nagtatawanan man lang mga kababayan. Di ba? Siyempre ganyan yung mga Bisaya mga kababayan. Di ba? Mag-joke-joke or susuntukin kita ano? Di ba? Common na yan mga kababayan. Di ba? Pinapakita lang ni BP Inday na hindi siya plastic mga kababayan. Kung magalit, galit talaga. Di gaya ng iba na pabalal-banalan, santuhan, pero naku po mga kababayan, yung ugali, naku po, hindi makakain ng aso pala. Eto yung typical na BP Sara Duterte na ugaling Pilipino din mga kababayan. Di ba? Na tila ba'y kahit papano may ganyan, naiinis, nagagalit, pero at the end mga kababayan, yung puso mo marunong magpatawad kung baga, di ba? Di ba mga kababayan? Yung tatay natin magalit, yung ina natin magalit, pero pagkatapos pero in case dito kay Bongbong Marcos mga kababayan, ako po, tila ba'y pag na presidente itong si BP Inday, di ba? Kailangan talagang managot to mga kababayan. Di ba? Yan pa yung nakuha nilang kay BP Inday. Naku po, tactical issue at And the second video, please. Timestamps 1 hour 36 seconds to 36 minutes to 52 seconds to 1 hour 36 minutes and 50. Akala ko ba naman mga kababayan yung video na representa ng NBI agents na witness na yan mga kababayan, ay nako po, tila ba yung nakakagulat talaga yung mga kababayan, magdidiin talaga kay BP Inday. Pero nako po, kahit di mo yan isave sa USB mga kababayan, andyan yan, i-search mo lang yung speech ni BP Inday, makikita mo yan, hindi yan itinatago or muted mga kababayan, hindi.
Pambis, mga kababayan, no? 58 seconds, Oh, please. tapos is that- impeachable yung ganyan. Is that it? Cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko. Mr. Witness, you heard the Mr. Witness, you heard the Vice President mentioning Panigurado mga kababayan, ipapa-exarch na to, niya to mga kababayan, itong pupugutin yung ulo mga kababayan. Tingnan natin ha. cutting somebody else's head based on your investigation. Based on your investigation, kaninong ulo ba yung nire-refer ng Vice President na gusto Siyempre niyang sa tanggalin? Pangulo mga kababayan. Sino pa ba? President, sir. Oh, sino pa ba Ulo kababayan? ng Presidente. Sino pa ba? Yes, sir. Tapos ikukunik mo na naman sa kaninang Mr. President, ah, you also mentioned timestamps 1 Oh, hour my 38 minutes to 32 seconds and 1 hour 38 minutes to 48 seconds. May we have that specific portion be played? nagtatawanan nga yung tao dyan sa Senado kabayan. So, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Okay. Tama ka Then naman sa what BP, sana, about mga kababayan. It's over from na nga, di ba? timestamps Oh. 55 minutes 26 seconds to 55 minutes 37 seconds, Ang please? bira. To elaborate po. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Ba't sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. Yun mga kababayan lang, di ba? But then I said, tama lang. maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for president. May madaming mga Okay. Naku, Now, ba't, what about from timestamp ba't pa isinama yan mga kababayan? Tila ba klarong-klaro na, di ba? Mas lalo pang yung si BP Inday dyan, mas lalo pang yung mga tao maniniwala pa kay BP Inday mga kababayan. Di ba? Which is tama lang yung sinasabi niya. Sana tumakbo na lang siyang Pangulo, di ba mga kababayan? stamps 1 hour 11 seconds. 1 hour 11 minutes 28 seconds to 1 hour 11 minutes 42 seconds. Ano? Wala na. Pambira mga kababayan. Di ba? hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Ito. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. Nako, Thank you. What about dapat tanungin si Senator Amy mga kababayan kung sinabihan ba talaga. Yan dyan naman si Senator Amy mga kababayan, di ba? Pambihira. from timestamps 1 hour 4 minutes to 02 seconds to 1 hour 04 minutes 16 seconds? Tapos mga kababayan, sila pa yung galit. Pero yung mismong anak na gustong itapon ni si BP Sara mga kababayan, hindi galit sa kanya. Di ba? Pamihira, di ba mga kababayan? Ano? Ay, hindi. Oh, Hindi ko na gusto. Kung presidente nyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Wala itong number 1 para sa akin. di ba? Okay.
May proceed, Your Honor. Mr. proceed. Witness, what relation, if any, do these na. portions of that specific video have with the video you authenticated as to the press conference of the Vice President on October 18, 2023? Those video presented were portions of the video that I recorded and authenticated, sir. Thank you so much. Mr. Witness, ano ba yung nangyari kung meron pa? After you authenticated, identified and authenticated the video ng Vice President on October 18, 2024. We perform open source investigation to identify naman po yung mga naging responses ng iba't ibang tao in response to the statement of the Vice President po. Ano ba yung naging resulta kung meron man sa naging open source investigation nyo? We found that the President himself, the former Speaker of the House, and different governmental agencies made their statement po in response to the statement of the Vice President. So yung presidente, yung speaker, former speaker of the House, saka yung mga sinasabi mo mga governmental agencies, nagbigay ng kanilang mga tugon sa mga nasabi ng Vice President. Now, ano ba yung mga governmental agencies na ito that you are referring to, aside from the President and the former Speaker of the House of Representatives? The Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police, the National Security Council, and the Presidential Communication Officer. Okay, now, nasabi mo na yung presidente ay nag-issue ng kanyang statement in relation sa naging mga pahayag ng Vice President. Ano ba yung naging pruweba mo sa naging statement ng presidente? I have taken a screenshot of the statement of the President on the official webpage of the Presidential Communication Office. And I also have a video recording which I authenticated wherein the President made such a statement, sir. Okay, so nasabi mo, isang screenshot, saka isang authenticated recording ng presidente. Now, let's go to that screenshot. Sino yung kumuha ng screenshot kung alam mo? I did, sir, and I used my laptop. Ginamit mo yung laptop mo. Ano ba yung ginawa mo kung meron man sa naging screenshot mo sa laptop mo? I first saved an electronic copy po nung screenshot. Now, sa laptop. saan na tong screenshot ng... Pinrint ko po. Ha? Pinrint ko po. Print mo. Now, saan na yung printout ng screenshot na ito? Sinabit ko po sa Committee on Justice of House of Representatives. Now, kung yung printout ng naging statement ng presidente, sinabi mo, titled, Message by President Ferdinand R. Marcos Jr. is shown to you, will you be able to identify the same? Yes po. I'm showing you now a printout of a screenshot of the statement from the president titled, quotes, Message from President Ferdinand R. Marcos Jr., unquotes. Your Honor, that is previously marked as Exhibit P-Roman numeral 4-12 for the prosecution through the website of the Presidential Communications Office. Now, question, what relation, if any, does this document have with the printout that you mentioned? Kakagulo, mga kababayan. Your Honor, same objections to this printout. Yes. May I know the specific Your Honor, same objection? objections. There is on the right bottom portion of the Annex P-U-12, 12A, and until 12B. There are marked certified true copies from the NBI signed Safira T, dated 4/10/26, Your Honor. Court made a previous ruling about this matter already, but the objection is duly noted. Submit, Your Honor. Thank you. Mr. Witness, how faithful, please? How faithful, if at all, is this printout from the actual screenshots? The printouts accurately reflects the screenshot, sir. And how do you know that this printout accurately reflects the screenshots? I compared the printouts with the screenshot and the web page wherein the message can be seen and found that the contents are identical, sir. Now, you mentioned that an authenticated recording of the president making the statement. You mentioned that. Now, yung question now is, sino ba yung gumawa ng authentication na ito? I did, sir. Ano ba yung pruweba mo na ikaw talaga yung nag-authenticate ng video na ito?
It's part of the January 30 Affidavit of Authentication of Digital Evidence na in-identify ko po kanina. Okay, Mr. Witness, ano bang ginawa mo kung meron man? Pagkatapos mo sinabi mong ni-record mo, tsaka in-authenticate mo yung video ng presidente na nagbibigay ng statement niya. Sinave ko po yung video sa laptop ko and sa flash drive. Oh, na-mention mo yung flash drive. Now, kung yung flash drive ipapakita sa'yo, ma-identify mo ba yan? Yes po. Now, Your Honor, please, we are in the process of confronting this Bakit witness isasama ng pa yan isang ganyan? flash Nawalan drive yung Pangulong that is statement. previously marked for the prosecution as Exhibit P, Roman numeral 4-13, small letter A. Permission to unseal the flash drive, sir. Witness may do so. Thank Please you, Your proceed. Honor. Continuing manifestation that the flash drive contains the recording of the president making the statement that is previously marked as Exhibit P, Roman numeral 4-13, for the prosecution. This is the flash drive where I saved the recording, sir. Okay, now, move that we allow Attorney Stephen Magallon to proceed to the technical booth to have the recording played on, please. To be accompanied by the defense, if they want to. Bakit So isasama ordered. pa yan? Pakinggan ka natin. Kung anong kinalaman sa statement na yan ng Pangulong Bongbong, mga kababayan. Pambihira. Akala ko ba naman kung anong pasabog nila, mga kababayan? Di ba? Pambihira talaga. Nagtatawanan pa yung nasa likod, kabayan, no? Play nyo na! Ano naman yan i-play, kabayan? Mura, Naku po, nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga anong pagpatay, mga kababayan? Anong madali? Anong madali? Kung mismong unahin yung patayin yung Vice President tapos ikaw yung sumunod, di ba? Di ba, mga kababayan? Di ba? Di ba? Si BP Sara pa nga yung may threat, mga kababayan. Kaya, nag-warn siya, mga kababayan. Di ba, na kung mapapatay nila ako, sure, yung nagpapatay sa akin, mapapatay din, may inutusan ako. Oh. Okay lang sana, mga kababayan, kung sinabi talaga mismo ni BP Inday na papatayin ko yan, yung Pangulo, mga kababayan, ganyan. Pero hindi, di ba, mga kababayan? May kung eh. Tapos dito, sa video nito ng Pangulo, mga kababayan, tila may pa-victim effect na to eh, di ba? karaniwan ng mamamayan? Ah. Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Oh. Yan ay aking papalagan. Mm. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sana hahantong sa ganitong drama Oo. ito at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutok yan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso.
Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawa at ang buong executive branch. Lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Ito pa rin ang katiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Your Honor, the defense puts on record that the video was skipping and then portions where the president or who seemed to be the president was paused while audio was continuing playing. So it's delayed. Yes, Your Honor. Noted. Thank you. Mr. Witness, what relation, if any, does that video have of the president making the statement, if any, to the video of the president making the statement? That is the video that I recorded and authenticated, sir. All right, now proceed. You mentioned that the Presidential Communications Office or PCO also issued a statement. Ano yung pruweba mo na yung PCO nag-issue ng statement na iyan? I have a screenshot of the webpage of the Presidential Communication Office wherein they considered the statement of the Vice President as an active threat. As an active threat. Okay, now, sino yung kumuha ng screenshot na iyan? I did, sir, and I used my laptop. Now, saan yung printout ng screenshot na iyan? Sinubmit ko po sa Committee on Justice of House of Representatives. Now, aming ipinapakita yung isang printout ng isang screenshot galing sa website ng PCO kung saan yung statement, makikita yung statements ng Vice President, sinasabi ng PCO, that's an active threat. Now, previously marked as Exhibit P, Roman numeral 414. May you peruse the same. And after perusing the same, the question, Mr. Kalilong, is what relation, if any, does this document have with the printout you mentioned? But you have to peruse the document first. For the record again, Your Honor, the Counsel may proceed. Exhibit P-4-14 is a photocopy, and on the right bottom part, there is a stamp marked certified true copy NBI signed Sapphira T dated 4/10/26. The observations and comments of the Respondents' Counsel are duly noted. Witness may answer. Please peruse the document and answer the question, please. This is the copy of the printouts that was submitted to the Committee on Justice, sir. Thank you so much. How faithful, if at all, is this printout from the actual screenshot you mentioned? The printout accurately reflects the screenshot, sir. And how do you know that the printout accurately reflects the screenshots? I have compared the screenshot with the printouts and the web page and found that the contents are identical.